Marzan 1 Rental Property Joint Venture Savings Update natin, no? So itong Marzan 1 po natin ay ito po ay ano, no, isang joint venture savings program where you can choose a specific project to support. Tapos profit and loss sharing scheme po dito, no, instead of fixed interest rate. Tapos this is a proactive savings system. So itong real estate joint venture savings purpose natin, we provide affordable and decent housing and business spaces to low-income households para mag-provide ng attractive investment to small social investors with capital preservation. So ito po yung ating real estate property dyan, no? Ito po yung 14-unit rental apartment natin sa Sampaloc, Manila. Okay? So 5 floors po ito. Meron po tayong 1 bedroom to 2 bedrooms dito sa property natin na to. Ang rates ay 5,000 to 11,550 pesos per month. So ang minimum, meron po tayong Marzan 1A rental property natin. So minimum and in multiples of 100,000 po yung ating investment dito. Maximum of 500,000. Quarterly payout. So variable return, ang projected natin ay 6% to 15% per annum in the next 20 years. Kasi bakit 15%? Ano? Kasi every 2 years nagtataas tayo ng rent, no, rate. Hindi sila sabay-sabay, so rolling 'yan, no. At yun, nagpa-pan out naman na nagka-break lang talaga tayo noong pandemic nung nagpuntahan ng probinsya, di ba? May property management fee po ito na 20% at 2 years yung holding period natin. Wala po itong guarantee ha, and SEDPI retains ownership of the property. Okay? So, ano yung gagawin dito? Yung rental income will be shared by joint venture savers based on their contribution, and 100% of net income distributed to investors, no, after the management fee and tax. Okay? Yung property management fee natin, yung Marzan 1 ay 15%, samantalang yung Marzan 1A ay 20% na. Explain ko 'yan mamaya bakit mas malaki yung property management sa 1A. So 7% tax payment to government. Okay? So 100,000 per contribution, maximum 500. This is exclusive to SEDPI Co-op members, and yung joint ventures contribution natin ay to be returned after the property or after the property life or sale, no, of the property. Okay? So, yon. Ang returns po niya, sabi nga natin, 6 to 15% projected in the next 20 years. Ito po ay tax-free dahil tayo po ay co-op. 3% exit fee if we redeem it before 2 years. Wala po itong guarantee, and we retain ownership of the property. Okay? Yung payouts po natin, this is quarterly based on actual rental collections. Okay? At ito po ay makikredit sa SEDPI wallet ninyo, withdrawable na yan at saka reinvestable. Pagka nandun na sa wallet natin, kailangan po i-reinvest natin yan kasi hindi na po yan nag-earn doon. Okay? So ang start date natin, yung Marzan 1 ay nung June 2020. Ito kasi ay ongoing na, so immediately nag-earn na ng rental income. Tapos yung Marzan 1A naman ay February 8, 2024. So it will also immediately earn rental income. So ito, pag titignan natin dito, bakit ito 20% yung property management fee niya, tapos ito naman ngayon ay 15% lang, no, yung nauna. Kasi syempre, alam nga namang pareho lang yung kikitain nung naunang mga nag-invest at saka yung mga ngayon pa lang papasok. So, mas binibigyan natin, of course, ng weight yung mga naunang nag-invest. Okay? So, sila talaga yung binibigyan natin ng priority. Okay? So, ang rental collection natin from January to December, so 1,310,000. So, yung property management dyan for Marzan 1 ay 15%. So, 1,96587. Ang tax ay 91,740. So, ang joint venture profit natin
yan po yung paghahati-hatian. So 1,022,000 pesos. Okay? So ang number of units natin ay 165. So i-divide natin yan by 165. So per unit, no, ay may payout na 6,195 pesos. Okay? So yung payout per unit natin na 6,195 divided by 100,000 pesos, ang return po natin for 2023 ay 6.2%. Oh, not bad na 'yan, 'di ba? So, 'yon. So, 2024 naman na kasi fully occupied po ito ngayon, no? So, ano yung magiging projection natin? So, for Marzan 1 and Marzan 1A, pareho lang naman, no, yung magiging ano natin. Check. O yung magiging pareho lang naman yung pangalan nito, yung ating rental collection. Pero yung property management natin magkaiba. So, dito, ang isusubtract lang ay 15%. So, as this is 202,000 pesos. Dito naman, 20%, 269. Pareha pa rin yung tax. So, yung paghahatian na joint venture profit, mas maliit dito sa Marzan 1A, mas malaki dito sa Marzan 1. Kasi nauna naman sila na nag-invest, di ba? Ganun talaga. Kailangan natin silang pangalan nito, i-reward. Ayan. So, dito, ang payout per unit natin sa Marzan 1, nasa 6.3, ay 6,371, no? So, mga nasa 6.3%. Dito naman ay nasa mga 5.9% or mga nasa 6% na, no? So, 6.37, 5.96. Hindi naman magkalayo. Okay? So, kung kayo po ay interested dyan, no? How do we ito. Ayun. So, paano nagkaroon ng ano no ng Marzan 1A? Kasi ito, so yung property value natin ay 16.5 million, no? So, nagre-retain tayo parati ng 20% equivalent niyan. So, this is about 3.3 million pesos. Okay? Yung Marzan 1, 9.8 million pesos na lang. Pero umabot yan dati na full yan na nakuha. So this is about 15.2. Tama ba? 14.2, no? Nasa 14.2 dati itong Marzan 1. Pero may mga nag-withdraw kasi, no? So mga kinailangan nila yung pera na nila or ganyan, no? So binigyan natin sa kanila. Kaya may na-free up dito na 3.4 million and that is now what we are launching as Marzan 1A. Okay? So, paano ba tayo sasali dyan? So, mag-attend lang tayo ng self-paced online PMES. Magbayad ng 100 pesos na membership fee and 1,000 initial share capital para mag-open tayo ng Sedpica Sosyo online account at i-update natin ang ating profile. Okay? So, yon. Pag fresh deposit, mag-deposit tayo sa ating investment, tapos inform natin yung deposit sa Sedpica Sosyo Online and choose Marzan 1A. Pag reinvestment naman, so mag-login lang kayo sa Sedpica Sosyo Online and reinvest tayo sa Marzan 1A. Kung gusto niyo po na makontak kami, yan po yung ating mga contact details. Okay, so yan. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ayan, meron po tayong second Socialized Housing Summit. Umattend po kayo, March 18 to 19, 2024 po. Yan. At may webinar tayo, February 10, Building and Fortifying Your Investment Portfolio. Para sa detalye at paano mag-register, pumunta lang po sa bit.ly/Sir Vince webinar or iscan po natin ang ating QR code na yan. Okay. Nako, ito po, magandang balita. Kasi nag-open tayo ng ating Tagbina branch noong January 30, 2024. And this is our 16th branch for our Sedpica Negosyo Program. So located po tayo sa Purok 4, Bliss, Tagbina, Surigao del Sur. Ayan. So ang branch manager po natin ay si Dayday, no? Ay ano natin, no?
makakausap natin siya ngayon. Kasama din natin si Dayday at saka si Jeff, no? Ang ating assistant branch manager. Ayan, hello sa inyong dalawa. Hello, sir. Good Hello, sir. evening. Ayan. O, sino si Dayday at sino si Jeff sa inyo? Ako po si Dayday. Ako po si Jeff, sir. Ayan, okay. So, ilang years na kayong nagtatrabaho sa SED? Ako po is magpa 5 years na po ngayong June. Ako, sir, is 2 years and 6 months. So mga 2.5 years ka pa lang pala, Jeff, ano? Okay. So sila po ang ating branch manager at saka assistant branch manager. So papakita ko lang tong mga mga pictures na ginawa during the branch opening. Ayan. So ito yung ating SEDPI Ka-Negosyo. Ano ba yung mga produkto at serbisyo natin dito sa SEDPI Ka-Negosyo? So sa SEDPI Ka-Negosyo po, meron po tayong ibang produkto. Unang-una po yung joint venture capital, joint venture counterpart, or natawag din natin na kaipon, katambayayong o yung gamayan, kabalay, at saka kalusog. Okay. So ano yung joint venture capital natin? Paano yun? So yung joint venture capital po, meron po kaming groupings na kung saan nagbibigay po kami ng capital para sa mga kliyente namin. Meron din po yung solo. Ayan. So hanggang magkano yung pwedeng mahiram na capital? Sa groupings po, 10,000 to 50,000. Yung naman po sa solo is 30,000 to 350,000 po. Ayun, taray, laki naman pala, no? So ilan na yung mga members ninyo ngayon natin ngayon dyan sa SEDPI Ka-Negosyo sa Tagbina, Surigao del Sur? Meron na po kaming 615 clients po. Madami-dami na rin pala dyan, ano? So, yun. Ano naman yung exciting na maibabalita ninyo tungkol sa SEDPI Ka-Negosyo dyan sa Tagbina? Sa exciting ngayon sa Tagbina, sir, merong nabili sa SEDPI dito nga 6 para sa social housing. Okay. So, meron tayong nabiling pala diyan lupa para sa socialized housing. So, sino yung mga pupwedeng bumili ng bahay diyan, Jeffrey? Pwede po yung mga clients namin or yung gusto pong sumali sa SEDPI Ka-Negosyo po. Pwede po. Ayan, pwede, ano? Okay. At yung natin diyan, kumusta naman? Diyan, 'di ba? Nagbaha-baha. Tinamaan ba ng baha ang Tagbina? Hindi po siya masyado, sir, kasi sa Tagbina po, yung mga areas po is medyo matataas yung lugar. Unlike po sa ibang bahagi na sa Davao de Oro at saka sa Agusan po. Oo, salamat sa Diyos naman at hindi tinamaan. Pero alam mo, kahit nasa mga matataas na lugar, may mga ganyan pa rin kasi nag-landslide, 'di ba? Ayun. So, yun. So, paano nila kayo i-contact kung gusto nilang magpa-miyembro sa atin? So, pwede naman po silang pumunta dito sa Purok 4 Blessed Tagbina, Surigao del Sur. Tapos, pwede po din tumawag sa numero po. At pwede din hanapin yung pangalan ko kasi meron din nakakilala dito. Ayan. So parang sabihin nyo lang, pag nandun kayo sa Tagbina, Dayday, nasan ka? Ganyan, malalaman na natin. Hindi po. Ayan. Okay. Sige. So maraming salamat sa inyo, Jeffrey and Dayday. Sana ay mapadami pa natin ng mga members natin yun. So 650 ang full branch kasi natin, mga nasa 1,200 minimum yan eh. So mga gano'n yung katagal, tingin ninyo na kakayanin yung 1,200 dyan sa Tagbina? Siguro, Hindi pa namin matansya, sir, kasi may challenging times pa dyan ngayon. Oo. So talagang muna tayo, relax muna, no? Ayan. Okay. So, ayan, maraming salamat sa inyo. Ay, anong nangyari? Nawala sila. Maraming salamat sa inyo anyway at
Ako po, si Sir Vince ulit, nagsasabi ng pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Okay. So, mayroon po tayong second Socialized Housing Summit sa March 18 to 19, 2024. Kung gusto niyo pong sumali, you are most welcome to join us. Okay? At mayroon din po tayong webinar, Building and Fortifying Your Investment Portfolio. At kung gusto niyo pong mag-register, ito po, punta lang sa bit.ly and /Sir webinar or scan natin yung ating QR code. Ayan, okay? Ang tanong ni Annabel kanina, anong oras po ang webinar natin? Okay, ang oras po ay 8 o'clock p.m. to 10 p.m. ng Philippine time. Okay, Annabel? Okay, ayan. So kasama natin, nakakatuwa naman ito, no? Kasama natin si Regine Matibog, no? From Kenya. Gusto kong magpunta dyan. Si Ray Maruques, in fairness. Hello, Marux. Ayan. Watching from Spain, si Rosemary. Si Nancy naman watching from Taiwan. Si Ramos ay watching from Malaysia. Ayan. Kasama din natin si MCG, taga Baguio siya. Naimbag nga rabiikan niya. First time makasama ng live. Nasa Saudi naman si Marites, si Regine. Ayan, nasa Kenya nga siya, no? Okay, sandali. Si House Building Ideas from Taiwan. Sino ba to? Si Ralph. Si Dodong. Hello sa'yo, Dodong. Si Jade. Sabi ni Renalyn Lariego, meron ba sa Davao del Sur? Wala pa kami sa Davao del Sur kasi medyo magko-cross yun ng Davao City. So, ayun. So, si Renalyn, unta maka-member ko, Ani, from Davao City and Davao del Sur. No? Sana nga, no? Ayan. Watching from Hong Kong, si Matet. From Singapore, si Rod. Si Marie from Malta. Ang taray naman. Si Arlene sa Riyadh. Si Kathleen, hello Kathleen, I think si Kathleen yata ay nasa US ba siya? Si Inday, no, ay nasa Tagum City. Ang malapit na branch namin dyan sa Tagum ay Kapalong, Carmen, at Santo Tomas. Hindi pa kami pumapasok sa city mismo. So, pero pwede ka na magpa-member doon, Inday. Ayan. Si Annabel, ayan, sa LSE 66 pala si Annabel, ano? Ayun, may Luzon pa, naku, wala pa. Ayan. At Youngness, Love Heart, Nazareth. Hello. Hello din sa iyo. Okay, sige. So dito naman tayo. Ayan, naku, alam nyo ba? Actually, kaya ako na nasa stress ganyan. Kasi baha ng baha dyan sa Mindanao. Pero sabi siguro ni Lord sa akin, sabi mo talaga ha? Gusto mo tumulong ha? Yan, panindigan mo yan. Yan, pinanindigan talaga natin. So ako para, go na. This is out of my control. All in na tayo na tumulong. No? So, yun. Sa ating SEDPI katambayayan ko, yan, may General Flooding Advisory, January 31. Di ba nung 2 weeks ago, baha-baha na naman, relief operations na naman po tayo dyan. Kaya talagang kailangan nating seryosohin ang ating climate change. Ayan, okay? So ito yung mga sitwasyon sa area natin at makakasama din natin ngayon ang capacity building officer natin na si Rhea Hernane. Okay? Okay. So, yan. At siya yung magkukwento sa atin ngayon, ano? Kung anong nangyayari yun. Nasaan ka ngayon, Rhea? Hello po, Sir Vince. Magandang gabi sa iyo at saka sa mga manonood. Andito po ako ngayon sa Carmen Branch. Okay, sa Carmen Branch natin. That is in Davao del Norte, Yes. ano? Kumusta Yes, naman yung natin dyan, ang sitwasyon natin dyan? Sa ngayon po, unti-unti pong bumabangon yung ating mga membro na affected ng kalamidad at sa ating relief good operations naman ay patuloy pa rin yung distribution at repacking ng mga relief goods. Mga relief goods natin, ano? So ito, kwento lang natin, napakita natin kung ano yung mga nangyayari, ano? So ito yung
sa Monte Vista branch. Saan ba yung Monte Vista? Part po ng Davao de Oro. Davao de Oro. So Compostela Valley yan dati. So Davao de Oro yan. No? Yes, Nakita niyo naman. Yan, ito yung mga time na binabaha. Ano? Tapos, ito pala dito. Carmen Branch. O, ayan. Saan ito? Dito po sa Davao del Norte province. So isa po siya sa affected na lugar ng pagbaha. So marami Oo. tayong members na naapektuhan ng pagbaha dito. Naapektuhan ng ba? At hanggang ngayon ba, baha pa rin dyan? Sa ngayon po, wala na. Thanks Wala God, na. wala na pong pagbaha. Oo. Tapos sa Kapalong, ito Davao del Norte din ito no. At ang ano ko kasi diyan, parang kapag nagbabaha, ano ba yung nangyayari sa kabuhayan ng mga members natin? Usually po, lalo na yung mga nasa low-lying areas, no, located sila sa low-lying areas, talagang affected talaga yung hanap buhay nila. For example, yung mga nano enterprises natin, ng mga sari-sari store, maliliit na negosyo, and kailangan talaga sila na tulungan, no, financially, at saka yun sa through relief goods. Through relief goods. Sino-sino yung mga nagbibigay ng mga relief operations dyan ngayon? Ngayon po, ang mga SEDPI Kanegosyo staff, Okay. isa sa ang ibang SEDPI sa ibang mga organizations, ano pa? Ang gobyerno meron bang ginawa? Yes po, sa ngayon po ang DSWD, no, umaksyon na rin sila, and of course ang ating SEDPI Kanegosyo under Katambayayong program, no, umaksyon agad. Yung yung pag-announce na bumaha sa ganitong area, talagang pinuntahan na ng staff, binisita, kinumusta yung mga members, kung ano yung kalagayan nila, at saka nagkaroon agad ng relief drive. Nagkaroon agad ng relief goods distribution. Aside from the relief goods na dinidistribute natin, yun lang ba yung nabigay natin na tulong sa kanila? Or meron pa tayong ibang ginawa to ease their burden? Sa mga totally damaged po, no, na affected members, yung mga talagang totally damaged ang kanilang hanap buhay, ang kanilang bahay, no, mayroon ring cash na binibigay sa kanila aside sa relief goods. Okay. At ano ba, parang pinagpatuloy pa rin ba natin ang pangongolekta sa kanila? Hindi na po. Now, may moratorium po tayong binigay sa ating mga members kasi kailangan nila ng tulong. So, yun din yung isa na way natin, no, para maibsan yung burden ng kanilang sitwasyon ngayon. Okay. So dito na makikita ninyo sa naka-flash ngayon kung ilan yung mga affected na mga members natin. So sa Agusan del Sur. So 3,743 yung affected out of our mga 20,000, di ba? So mga nasa 15% yung naapektuhan, 'di ba? Na mga actually almost 20%, 18.5%, ano? At dito so nasa sentro ka ng mga naapektuhan kasi yung Carmen 1,000 yung naapektuhan. Ilan ba ang lahat ng members natin diyan sa Carmen? Sa ngayon po nasa around 1,800 sa ngayon. 1,800? Nasa 1,800. So, more than half yung naapektuhan Dito, dyan. guys, pila gani ang ato? Ayan. Nagtanong siya, di ba? Okay. Yung SEDPI Katambayayong kasi natin. So, meron tayong SEDPI Kanegosyo. And under SEDPI Kanegosyo, mayroong SEDPI Katambayayong. So, ito po ay ang damayan system natin o yung dayong na cash and relief goods for members natin. Pooled, no? Pinupool natin yan from SEDPI-KT funds natin. At ang kailangan natin na tandaan dito, yung damayan system kasi
nakadepende yan sa kung magkano yung nakakalap natin na pondo, kung magkano yung kayang ibigay. At alam niyo po, January pa lang, nakakadalawang ano na tayo, relief operations drive. And I think kakailanganin i-review kung ano pa yung kakayanin ng pondo natin. Kasi ang gusto talaga natin na ma-prioritize yung mga malalala na mga sitwasyon tulad ng kamatayan, ganyan. So, and this is in accordance to the guidelines set by the Insurance Commission. So kasi ang tinitignan talaga natin ay kung ano yung nakalap natin na pera, yan yung pagkakasyahan natin para sa mga benepisyo na ibibigay natin sa mga members. Okay? So, i-review po natin yan. Unfortunately, yung sa policy natin kasi in every 6 months, ay isang beses ka lang na po pwedeng maka-claim for calamity assistance. Pero, kunwari, ito, na 2 beses na nga sila. So may mga members tayo na nung nabigyan na nung una, hindi na mabibigyan ngayon. Kasi kung magkukulang din yung pondo. Yun yung sustainability part niyan. And that's why we also augment our damayan with our partnership with the Office of Senator Risa Contiveros. Yung unang part po ng relief drive natin ay nakasama natin siya. At nahihiya na kasi ako na kumatok parate sa kanila. At ang dalangin ko ay sana mas maging mabilis ang aksyon ng gobyerno natin sa mga bagay na ganito, Okay. So, yan yung yung SEDPI Katambayayong natin, So, ikwento mo naman kung paano yung mga ginagawa ng mga staff natin diyan para sa relief operations, Rhea. Nako, sa ngayon po sir, talagang todo bigay, napaka-energetic na ating staff sa pagtulong sa mga affected members. And yun, nagstay sila sa branch, overnight, nagre-repack ng mga relief goods, dinadala sa sentro kung saan yung mga affected members, doon sila ginagather para i-distribute yung mga relief goods at saka yung cash assistance. Ayan, 'di ba? So, actually ito yung mga ito yung mga panahon na talagang nakaka-proud maging kabahagi ng organisasyon na ito. Dahil yun nga talagang kitang-kita mo na nandun tayo sa baba, nandun tayo sa ground para tumulong, So, of course, yung SEDPI Ka-Negosyo is still a business, pero primarily ang gusto pa rin natin na mangyari ay the whole well-being of our members ay taken care of. So meron tayo on livelihood, so meron din tayo on social safety Social net. safety. Yes. Ayan, okay. So ito po meron tayong call for bayanihan. So kung gusto niyo naman pong tumulong ay pwede po tayong mag-donate para sa mga members natin, mapupunta sa kanila. You can deposit sa SEDPI Foundation Inc. Ito po yung ating details ng bank account dyan. At pwede rin pong mag-send sa GCash, So, pwede po yan. So, sana ay magbigay kayo, Actually, sa totoo lang, itong natin, itong sistema natin na ito, yung membership fee na yan, sa totoo lang, Rhea, pwede naman na income na lang natin yan, di ba? Pero hindi. Tutulong natin. Oo, di ba? Tutulong natin sa mga members natin na nangangailangan. True. Kasi, for example, di ba, kapag ikaw may credit card, may annual membership fee yan, di ba? Kapag ikaw ay nagpapa-member sa ibang mga organizations, may membership fee yan. At yan ay nagiging income na dapat ng organization. Pero tayo sa SEDPI Ka-Negosyo, ang pinili natin, ayun nga, sabi ni Rhea, ang pinili natin ay gawin itong pondo para sa damayan. At ito yung ito yung mga panahon na nakikita ng mga members natin at naiengganyo pa nga yung mga iba na sumali sa atin dahil may ganyan. Ang nagiging challenge ngayon, dahil sa ganda ng programa, ang bilis ng expansion natin, nagkukulang ngayon sa cash, di ba? Yung mga sources ng funds natin
ay kumare ang Land Bank at ang BPI medyo natatagalan pa may mga proseso pa na kailangang pagdaanan para i-increase yung imagine mo Rhea ha, last 2022 we ended with 72 million pesos in portfolio, no? Sa SEDP kanegosyo natin. Pero nung 2023, yan ay naging 112 million pesos. Yes, Diba? lumaki. So ang laki niya, parang halos nasa 50 million pesos yung inilaki niya. Yung sources of funds natin, syempre may hangganan yan, di ba? So ano na natin lahat yon, nakuha na natin lahat yon. Tapos yung mga social investors naman natin, yung iba sa kanila nangangailangan din ng pera, so nagwi-withdraw sila at kailangan din nating serbisyuhan yung mga yun, no? Kaya yung nararamdaman ngayon diyan sa area na bakit may may delay sa renewal ganyan kasi nga yon nag-e-expand tayo at kailangan natin ng tulong mula sa government financial institutions at mula na rin sa mga social investors natin para mapunan yan, no? Pero maganda siyang problema, 'di ba? Na ang problema natin ay paano pondohan yung growth. Tama ba? Anong mas magandang pondohan? Pag-grow o pagkalugi? Rhea? Ano yung Pakiulit po sir, medyo na choppy. Ano yung mas magandang problema sa pera? Yung pinapalago mo yung negosyo mo o namomroblema ka kung paano kikita yung negosyo mo? Mas magandang ponduhan kung paano natin papalaguhin or expand yung ating negosyo. Oo. Kasi mas marami tayong ma-reach out pa na members at matulungan through our financial services. Correct, no? So, yun sana yung maintindihan ng mga staff kasi may mga staff din na naapektuhan ganyan. Pero I think it also may din, no? Meron ding wisdom or feeling ko talaga ginagabayan tayo ng Diyos kasi naitaon din na na nagkaroon ng sakuna, 'di ba? What if nakapag-release tayo before the sakuna? 'Di ba? Before the flood. 'Di ba? Mas magiging mahirap. So ngayon, feeling ko talaga may divine intervention siya na ang sabi, siguro i-delay natin ng kaunti. Ngayon, nagkaroon ng flooding at kailangang bumangon, mangangailangan sila ng kapital, di ba? And SEDP hopefully will be there to offer this, at puspusan ang ginagawa ng command center natin para pa-approve yung ating line increase sa mga bangko para magtuloy-tuloy ang ating pagsuporta diyan. Di ba? Yes, sir. We're hoping and praying for that. Ayan. Okay. So, para sa member, para sa bayan. No? Kasi business partners tayo. So maraming salamat, Rhea, at hopefully makita ka namin next time ulit at sana naman mas good news yung mga ibabalita natin. Yung mga research natin, yung mga pag-usapan natin next time, Rhea, ha? Okay po, sir. See you. So, salamat. Thank you po. Thank you. Ayan, okay. So, yan po ang natin ngayon, episode natin ngayon. Ako si Sir Vince, ang inyong financial guru, nagsasabing ng pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. So, meron po tayong second socialized housing summit at ito po ay sa March 18 to 19. Kung gusto niyo po mag-register, nandiyan po ang QR code. Ayan. O, i-follow niyo po ang ating mga social media accounts. Kasi nga, alam niyo ba na tayo ay 400,000 na ang ating subscribers sa sa YouTube. Nakaka-proud naman talaga at maraming salamat sa inyong lahat na sumusuporta diyan sa ating sa ating social media account. Okay? At mayroon po tayong
webinar, Building and Fortifying Your Investment Portfolio, February 10, 2024 po yan. At kung paano mag-register, pumunta lang po sa bit.ly/Servins webinar. Okay. At ngayon naman po, ipapasa ko ang trono sa ating napakaganda at napaka-sexy na Executive Director ng SEDP Foundation para magbigay ng mga updates tungkol po sa ating SEDP kasosyo. Yan. Ayan, hello sa'yo, Florence. Kamusta ka naman Hi, dyan? Sir Vince. Okay naman. Super nakikinig doon sa kung compatible ba financially sa ating partner. Wait lang. Pag-usapan natin yan. Kasi ikaw pala ay engaged na. Engaged. Engaged Yes. na. So, napag-usapan niyo ba yan na mag-sign kayo ng prenuptial agreement? Actually, yes. Naghahanap na ng lawyers para mag-draft ng prenuptial agreement para lang malinaw din na ito yung properties na meron, ito yung kung merong mga loans, and then getting into the marriage, hiwalay yung loans or yung mga properties namin beforehand bago kasal. Parang hindi naman siya naging issue. Parang nung bringing up na parang I think we should have a prenup, then go. Ano yan, basta protected tayong dalawa. Di ba? Ayun Kasi naman. nga, Oo. mayroong you, mayroong me, mayroong we. Yes. Okay, anyway, so I'll leave you be. At maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, tamang-tama, no? Dahil meron tayo nung ating Marzan 1A na nilaunch, and meron din tayong iba pang mga upcoming na mga investments, no? So, I will share to you kung paano ba ginagawa ang reinvestment from our wallet. Okay. So, pupunta lang tayo sa ating SEDP Kasosyo online, no? So, ito yung QR code, or pwede niyong puntahan yung URL na bit.ly/sedp-kso. And then, mag-login po tayo using our email and password. If wala pa po kayong account, then just register. And then sa main menu, puntahan ninyo yung ating reinvestment. Okay? And then makikita natin itong reinvest dito sa taas. Dadalhin tayo sa reinvestment page at i-encode natin yung ating reinvestment details. So, just put the transaction date, enter the amount that you want to reinvest. Piliin natin kung ano yung allocation for the reinvestment. So, pwedeng RE Basket, pwedeng Marzan 1A. And then, pwede tayong maglagay ng remarks. Okay lang naman na to keep this blank. Basta itong first 3 information ay kumpleto kayo. And then, click Save. At makikita ninyo, pagdating sa reinvestment list, yung listahan ng mga for reinvestment ninyo. Okay? So, as long as meron kayong funds sa inyong wallet, is makakapag-reinvest kayo. Ayun, ganun lang kasimple ang ating reinvestment. So, tulad ng sinabi ni Sir Vince, if you need help using our system, just reach out to us. Pwede kayong mag-email, pwede kayong mag-text or tumawag sa mga numbers na ito. Ayan, so laging tandaan ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan.